kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Saan man kayong sulok ng mundo na doon. So, today is Friday, guys. So, si among lalaki wala dito kasi taglamig na. So, time naman niya na magpunta ng dagat. So, sa isang linggo, 2 araw siyang wala dito sa bahay. Mga anak lang niya sa asawa kami. Then, ngayon, Friday, aalis si Amo. Kakain sila sa labas. Yung mga bata. At saka si Satra. So, kami lang ni Darlene yung matitira dito sa bahay. Then, hindi pa ako nakapagkape, guys. Magkape muna tayo. Yan, nakapagtimpla na ako ng kape. Kape na to, guys, na stick. Nescafe stick. Dala nila galing doon sa hotel. Nag-hotel sila nung nakaraan. Dinala ni Satra yung mga kape na nandun sa kwarto nila at saka yung mga tsaa. Kita ko sa'yo. Ito yung mga dala nila ng mga tsaa. At saka yung creamer. May asukal. Brown. May iba pang biscuit. Ito mga tsaa, pero hindi ko type kasi chamomile. Yung mga tsaa na dala nila sa tapos pumunta sila kagabi doon sa... So, ayun nga, guys. Naputol. Ayun nga. Pumunta sila, Darlene, kila sa nanay ni Amo na babae kagabi. Tapos, kami lang ni Satra dito na iwan. And then, may dala siya na bihon. Pasit bihon. So, ito yung kakainin ko. With kape. Nescafe. Wala tayong luto today kasi sa labas sila kakain. Kasama ng mga bata. So, ako naman, ang gagawin ko ay tatapusin kong aking paglalaba kagabi na hindi ko natapos kasi malamig, guys. Malamig na dito sa abroad, sa Middle East, Qatar. Malamig na. November na kasi. Tapos na ang November, tapos December na naman. December, sobrang lamig hanggang sa yan. March pa, unti-unti na yung naman sa tag-init. Lamig, mahangin. Masakit yung ilong ko sa hangin ba naman lamig pumapasok sa ilong. Masakit. Kasi yung ulo ko. Medyo masama yung pakiramdam ko kasi I have something. You know na. It's a girl something. Kapit tayo, guys. So yun, today wala tayong luto. Wala akong lulutuin sa kanila. Sa mga bata. Sila kakain sa labas. Then, pagkatapos silang kumain sa labas, pupunta sila sa bahay ng tiyahin niya. Doon sila nakatipon dito. Ewan ko kung kay
kaninong schedule ngayon sila pupunta na bahay. Wala. Hindi ko naman kasi alam yung mga lakad-lakad nila. Kasi ultimo si Satra, hindi naman niya alam kung saan sila pupunta. Malalaman ko na lang kapag umuwi na sila kasi tanungin ko si Satra kung saan sila nagpunta. So, yun. Excuse me. Tapos guys, ito. May isi-share lang ako sa inyo. May papalabas lang ako na let's say sa mga nanood or like although wala naman tayong pakialam, may buhay naman nila yan, pero yung sa tagal mo na dito sa kanila tapos ganun pa din yung ano nila sa'yo. Minsan napagsabi ka na malit lang na bagay, hindi pa ipagkatiwala. Yung mga ano guys ba na let's say magsisinungaling. Bakit kaya? Bakit kailangan nilang magsinungaling? Hindi naman pwede naman nila nasabihin yung totoo. Bakit pa sila magsisinungaling, di ba? Diba guys? Parang nakakaano lang na parang nakakababa ng pagtingin sa kanila na akala ko hindi nila magagawa yung ganun na magsinungaling sa'yo. Halimbawa, tatanungin mo tapos oo nga sasagot pero hindi naman tugma doon sa ano, yung hindi ka ba sasagutin ng totoo? Magsisinungaling. Akala ko hindi sila ganun. Akala ko mga Pilipino lang yung mga ano. At saka may ugali din sila na parang ugali ng mga Pilipino, guys. Kaya nakapagsabi ko, masakot pa pala to sa mga marites sa Pilipinas. Akala ko wala sa kanila to mga marites na mga ganito. Kasi syempre, tingin natin sa kanila, ano sila, di ba? Ano mga banal. Hindi pala. Hindi sila nagsisiraan, sila nagchichismisan, sila pinag-uusapan yung bawat isa sa kanila, yung pinupuna kung ano yung pangit na makikita doon sa isa, pagchichismisan nila, ano yun? Diba? Nakakaano lang guys, pero wala nang dami pakialam kung gano'n nila yun, pero kung gano'n lang, wala lang. Diba? Hindi mo ina-expect ba na magagawa nila pala yung hindi mo in-expect na magagawa nila pala yung mga ginagawa ng mga karamihan sa atin sa Pilipinas. Mga marites, mga marisol, mga ganun. Yung mga ugaling pangkani na akala ko wala sa kanila. Meron pala. Kasi si amo minsan tatanungin mo siya, pero yung sagot niya, magsisinungaling, hindi siya sasagot ng totoo. Ano yung totoo? Wala namang kawalan sa kanya yun, di ba? Kasi iniisip ko naman na syempre, tagal na ako sa kanila. Parang kaibigan yung tingin ko sa kanya ba? Na hindi pala pwede. So yun guys, update sa yung sinasabi ko sa inyo na pag-aaral ako ng pagmamaneho. Wala lang, hindi rin ako na-excite. Naghihintay na lang ako kung nandyan na yung visa, okay. Kung wala, di wala. Kasi parang nahihirapan sila na i-transfer yung visa ba.
Kasi yung visa ko is natulong. Di man yung pwede na mag-apply ako ng para ma-enroll ako dun sa school driving. Na iba yung nasa visa ko. Di man pwede. Kaya inaasikaso pa niya ako kung tapos na ba o hindi pa. Hintayin ko na lang kung ano yung resulta, guys. Kasi at the same time gusto ko rin matuto. Diba? Makakuha man ng lisensya o hindi, at least may natutunan ako. Diba? Kahit pa paano, may kunting tips ako nalalaman. Kasi yung doon sa amin, pinag-aral din ng amo niya, hindi siya nakapasa sa doon na sa highway. Hindi siya nakapasa, hindi siya nakakuha ng lisensya. So baka ganun din ang mangyari sa akin. Sayang lang yung bayad ng pagpapaaral sa akin. Bala siya, ginusto nila yun.